Panibagong topic na naman tayo about sa mga tarantulas. Pero ang topic ko ngayon about sa paano mag-alaga ng tarantula, paano alagaan ng mga tarantula slings, at ano yung mga basic na gagawin kung gusto mo mag-alaga ng tarantula for beginners, at kung ano mga kailangan gamitin para mag-alaga ng tarantula. Yun guys, simulan natin. At yun nga guys, ano nga ba ang una natin gagawin kung bibili tayo ng tarantula slings? Siyempre, unang-una, mag-research muna tayo sa internet kung anong SP ba yung nabili mo, kung terrestrial ba siya, arboreal, or fossorial, or docile ba siya, or defensive, old world ba siya, or new world. Marami pa tayong kailangang malaman bago tayo mag-alaga ng tarantula sling. Ano nga ba ang mga kailangang bilhin? Una, yung lagayan nila. Kung alagaan mo ay cm to 1 inch, 2 inch up, pwede kayo mag-delicubs, mga ganyang kalaki. Yan. Tapos, lagyan nyo siya ng butas na di ko muna pala explain yun. Sunod na kailangan yung bilhin ay mga ganito tsane. Para naman to sa mga feeders, kapag kuha ng feeders, para hindi rin tayo makagat ng alaga natin. Ano na rin, safety first din kapag gumamit tayo ng ganito. At ganito, ito brush, pwede naman kayo gumamit ng yung stick na hindi yung pointless, yung hindi matulis yung dulo, o kaya straw, para naman to kapag magre-rehouse ka ng tarantula, yung paalisin mo siya sa luma niyang lagayan, ito pang ano mo, kasi kung kamay mo pwede tayo makagat, kaya ito pang safety first din. Syempre, ang sunod na kailangan natin ay catching cup. Bakit? Kasi ginagamit to once na kaya makawala yung tarantula nyo, ito gagamitin nyo para mahuli siya. Kaya ganito lang kalaki catching cup ko, kasi sling pa lang naman yung mga tarantula ko, 1 inches up pa lang, pa 2 inches pa lang, pang ganito pa lang. Pwede ka naman gumamit ng malaki, choice mo yun. Ito, pero need talaga to, catching cup, para mahuli nyo agad yung tarantula nyo once na nakawala. Siyempre guys, isa pa sa kailangan bago ka mag-alaga ng tarantula ay coco peat. Itong coco peat ko medyo moist na dry. Yan, kaya medyo ito maganda na gamitin, na ilagay sa ng tarantula. Hindi yung moist na moist. Gusto kasi yung control ko yung humidity tarantula. Yan, kailangan nyo yun guys. Hindi pwedeng maglagay lang kayo ng kung ano yung maging beddings nila, yun na. Kasi delikado sa mga tarantula kung ano lang ilalagay nyo. Yun guys. At yun na nga guys, kumpleto na kayo ng mga kailangan para mag-alaga ng tarantula. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga feeders nila, kung ano yung pakakain nyo. Ito ang red runner cockroach, ang lateralis. Yan guys, ang dami nila, di ba? Yan guys, itong mga lateralis, mabilis silang rumami. Yan, isa pa sa kinagusto ko sa kanila, mabilis dumami at mabilis lumaki. At talagang ampaw sila, maganda silang pakain sa tarantula. Pero kung medyo may budget kayo, pwede kayong gumawa ng mga names na kung sling na mealworm. Kapag naman juveniles to adult na, pwede na kayong ng superworm or yung mga malalaking ipis like Madagascar hissing cockroach. Yan, tsaka yung malaking lats. Yan, sa akin kasi maliliit pa. Nakuha ko yan yung talagang newly hatch. Mga names talaga sila. Sobrang liit.
Yan ngayon, yan medyo malaki na sila. Higit 2 months to, ganyan na sila. At maano din sila, magandang mabilis lumaki. Kaya recommend ko sa inyo, lats or mealworms ang pakakain nyo sa tarantula. Huwag na huwag kayong kukuha ng mga like langaw sa labas, mga wild caught na pagkain, kasi pwedeng meron yung bakterya na pwedeng ikamatay ng tarantula natin. Ingat kayo dun guys. Huwag na huwag kayong kukuha ng wild caught na pagkain. Delikado yun sa tarantula natin. Sa akin, di ko pa nalalagyan ng pagkain. Siguro bukas na. Dapat stay healthy rin yung mga feeders para healthy din yung mga tarantula natin. Paano nga ba ang tamang pagpapakain sa mga tarantula natin? Ito lang masabi ko. Huwag kayong magpapakain sa mga slings ng mas malaki yung feeders sa kanya. Kasi hindi niya kakainin yun. Lalayuan niya lang yun. Dapat mas malaki siya dun sa feeders para kainin niya. O kaya kung magpapakain kayo ng tarantula slings, mag pre-killed na lang kayo. Tapos iwanan nyo 24 hours. Then balikan nyo kinabukasan. Kung hindi niya kinain, alisin nyo. Kasi nag-attract yun ng langgam or mites or molds sa tarantula nyo na pwedeng pa yun, masama pa sa tarantula natin yung ganun. Iwasan natin yun. Basta kapag may tira sila, alisin nyo. Huwag kayong hayaan lang na nakatiwangwang lang doon yung tirang pagkain nila or di nila kinain, para iwas na rin sa sa tarantula natin. At isa pa pala guys, kapag magpapakain ka ng tarantula, watch nyo yung abdomen nila kung malaki na ba or sakto lang. Kailangan nyo talaga i-watch yung abdomen nila kasi nakakasama yun sa pagmumolt nila. Kapag sobrang laki ng abdomen nila, nahihirapan sila magmolt. Baka sanhi pa yun ng stock molting. Hindi na sila makapag-molt. Kamamatay na nila yon. Kaya tignan din natin yung abdomen nila. Kung doble laki na ba sa carapace nila. Yun lang guys. Next naman natin guys, about sa humidity ng mga tarantula. May mga types ng tarantula na hindi nila bet ang humid. Mas bet nila yung medyo tuyot. Kadalasan sa ganun ay yung mga New World tarantula like mga Grammostola, Tubrachypelma. Dapat sakto lang yung humidity nila. Pero kung sling nyo, CM size yung talagang L2 pa lang, mas nila yung humid kasi di sila masyado kumakain. Mas alsa sa tubig, yung source nila ng tubig, doon na sila bale nabubusog. Kaya iwasan natin guys na dump yung kokopit nila kasi di sila comfortable doon. Lagi lang sila nasa taas sa may gilid. Kasi yung tarantula kasi di naman nila gusto yung basang-basa. Talaga saktuhan lang. Dapat kung magtutubig kayo, kita nyo, magtutubig kayo sa may sulok lang, sa isang sulok lang doon. Tapos dito dry, doon humid, para sakto lang. Balance. At guys naman, kapag naman nasa 2 inch up na sila, pataas, gagamit na kayo ng kahit yung sa takip ng cook. Tapos lagyan nyo tubig, tapos ayun na magiging water source nila. Kapag naman sa pag-control ng humid, paapawin nyo lang yung tubig, tapos ox na yan. Tapos dry dito, tapos dito humid, tapos meron siyang water dish. Ox na sila dun. Sunod naman natin guys na kung paano malalaman kung pre-molt yung tarantula natin. Meron ako example. Teka. Napin siya. Dito yun. Ito guys ang example ko ng pre-molt.
Ito ang Grammostola pulchripes, ang Chaco golden knee. Makikita mo pag pre-molt siya ay nangingitim yung abdomen, nangingitim yung buong katawan niya, pati yung legs. Tapos shiny yung sa may abdomen niya. Tapos ano pa ba sign? Refuse ng pagkain. Pag pinapakain siya, refuse. Nagre-refuse siya, di niya kakainin. Tapos sa iba naman, sa mga kagaya ng mga OBT, yan. Meron akong OBT doon. Ayan siya. May OBT doon. Ang sign naman ng pag pre-molt siya, sinasara niya yung mga daluyan niya, mga butas, yung mga ventilation niya. Sinasara niya yung sapot, sa sapot yun. Sasara niya yun. Tapos maglalagay lang siya doon sa loob ng mga ilang linggo. Tapos kapag tapos na siya mag-molt, bubukas lang yun. Open niya yun. Ibig sabihin na gutom na siya, handa na siya kumain. Sara natin. Baka ano pa siya, may stress. At yun guys, na-explain ko na kung ano ang itsura pag pre-molt sila. At ito naman guys, iano ko sa inyo pag molting na sila. Ang itsura nila pag nagmo-molt sila ay nakahiga silang ganyan. Hindi sila gagalaw ng mga several 2 hours to 1 hour. Ganyan lang sila. Ang ano ko lang sa inyo guys, wag nyong iistorbohin kapag nagmo-molt sila. Kasi super stressful sa kanila ng ginagawa nila na stage sa paglaki nila yun eh. Super stressful sa kanila guys yung ganun. Yung basta wag nyong gagalawin, hindi sila patay. Nagmo-molt lang sila kasi yun yung growth nila. Yung stage ng growthing nila, lumalaki sila. So guys, basta pag nakahiga siyang ganyan, tas gagawa siya ng webbed eh. Higa siyang ganyan, tas di siya gagalaw. Tas mag-molt na lang kayo, mga ilang oras. Makita nyo, papalit na siya ng damit, bibihis na siya ng panibago. Kasi yung kaya kailangan natin dun yung mag-humid yung sa isang sulok doon kasi yun nakakatulong sa kanila para makapag-molt sila ng mabilis. Hindi sila mas stock molt. Basta yun lang guys, yung payo ko, wag nyong kayong bukas ng bukas o kayong mas stress na tignan or hukayin yung mga tarantula nyo. Kapag ganun, pre-molt sila, wag nyo silang istorbohin. Okay guys, para na rin yun, hindi kayo may stress dahil baka mamatayan kayo or para di rin ma-stress yung tarantula nyo. Okay? Okay guys, next naman natin ay schedule ng feeding. Kung ang tarantula nyo ay CM size, may dalawa kayo pagpipiliin eh. Normal feeding at power feeding. Explain ko muna kung ano ang normal feeding. Ang normal feeding, yun ang pagpapakain ng kada 1 week. Twice a week mo silang pakakainin. Depende sa size ng abdomen nila. Yan. Ulitin ko. Titignan nyo yung size ng abdomen nila. Kung malaki na or sakto lang. Sa normal feeding, pag nagpapakain ako, mga isang lots na juvenile lots. Yan, okay na yon. Normal feeding yun. Pero recommend ko yung normal feeding kapag nasa 2 inch up na yung tarantula nyo. Depende pa rin sa inyo. Piliin nyo rin. Kasi ako, nung una nag-power feed ako. Kasi gusto ko silang lumaki. Tapos, gagawin ko, pag 2 inch up na sila, stop na ako ng power feed. Magdo-normal feeding na lang ako. Pero itong Brachypelma albopilosus ko, normal feed ko lang siya. Pero itong ano na to, 5. Yan, power feed sila. Okay, explain ko naman sa inyo kung anong power feed. Ang power feed naman, yung kung gusto nyong bumilis ng paglaki ng tarantula nyo, pero mayroon yun consequences. May kapalit yun. Mapapabilis yung buhay ng tarantula nyo, parang mababawasan yung lifespan niya. Pero hindi naman sa mababawasan kung itutuloy nyo pa rin hanggang paglaki niya.
Kaya sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo mag-power feed, i-stop nyo ng 2 inches. Tapos back to normal feed para normal na ulit yung diet nila. Kasi yung power feed, di naman normal na diet ng tarantula yun eh. Pero sa wild, hindi naman control yung pagkain nila. Basta't may madaan lang na insekto, kakainin nila. Walang nagko-control. Pero kung gusto, ayun ang power feed. Pero kung gusto nyong yung normal lang, di mag-normal feed lang kayo. Para hindi mabawas yung lifespan ng tarantula nyo. Nasa sa inyo guys, ulitin ko, nasa sa inyo. At isa pa pala guys, ang ano pinagkaiba ng old world to new world. Ang old world ay nakikita sa bansang Asia, Africa, India, Pilipinas, yan. Basta part ng Asia. Ang mga new world naman, sa mga North America to South America, Brazil, yan. Pinagkaiba ng new world at old world. Ang new world po ay less defensive, madaling alagaan, docile sila, then hindi mataas ang potent ang venom nila, pero meron silang defensive na isa. Ang pang defensive nila ay possess ng urticating hairs, na kapag nagpagpag sa'yo ng urticating hairs, masama yun sa mata, or malanghap, or madikit sa balat. Sobrang na-irritate yun sa mata. Kaya guys, ingat din kapag mag-alaga na kayo ng adult size, tapos napoposes ng urticating hairs. Ingat lang guys. Sa old world naman, medyo pang advanced keeping lang talaga ang pag-aalaga ng old world, kasi yun, mataas ang venom, at mabibilis, skittish, defensive, at tigte-threat po sila, pwede ka nilang kagatin. Kaya guys, kung kayo beginner, magbabala kayo, magsimula muna kayo sa mga new world tarantulas like Brachypelma species and Grammostola species. Basta guys, kung gusto nyong subukan ng hobby na ganito, unang-una, mag-search muna kayo sa internet at manood ng mga vlogger ng tarantula na bihasa sila sa pag-aalaga. Yung sa akin lang naman yung sa akin, sa pawang research ko lang at sa mga nakuha kong information sa mga yung magagaling na nag-aalaga ng tarantula, na alam nila kung anong dapat gawin at paano mag-alaga ng tarantula. Kasi nung una kong pag-aalaga ng tarantula, marami din ako mistake na nagawa dahil sa hindi ko alam pa yung mga gagawin kung paano mag-alaga. Kaya guys, kung kayo'y beginner o magsimula pa lang, panoorin nyo to guys. Kasi o kaya tumingin kayo sa ibang YouTuber na keeper din ng tarantula para malaman nyo na hindi kayo magkamali kung mag-aalaga kayo. At isa pa pala guys, wag kayong mag-handle ng kahit anong tarantula. Research muna kayo, lalo na kung old world yung i-handle nyo. Baka pwede pa kayong madisgrasya, madala pa kayo sa hospital dahil sa pwede nyo silang i-handle kung case of emergency, kung nakawala sila or gumapang sa kamay mo. Pero yung i-handle nyo ng pangyabang lang, ibang usapan na yun. Hindi yun nakakatuwa. Stress pa yun sa tarantula guys. Basta guys, pag mag-aalaga kayo ng tarantula, enjoy nyo lang. Kasi ang sarap sa pakiramdam na makikita nyo silang lumalaki, kumakain, nagmomolt, at healthy sa pangangalaga nyo. At isa pang sabihin ko, no more wild caught. Huwag kayong uhuli ng tarantula local kasi illegal. And syempre, para di sila maubos sa wild, basta bumili na kayo ng captive breed sa mga nagbi-breed talaga ng tarantula para maiwasan yung pagkaubos ng mga species ng tarantula sa wild. At yun na nga guys, sana marami kayong natutunan sa mga information na sinabi ko. Ulitin ko, pawang sa akin lang to, sa mga natutunan ko, sa mga research ko, sa mga napanood ko. At gusto ko lang i-share din sa inyo para di rin kayo magkamali at maalagaan nyo mabuti yung magiging
tarantula na maalagaan nyo. Yun guys, dito ko na tatapusin yung vid kasi inaantok na rin ako. Basta subscribe sa aking channel, support lang kayo. Then click the notification bell. At lagi kayong mag-iingat dyan dahil may COVID. And happy keeping sa inyong lahat. Good.